Magandang araw sa inyong lahat. Ibubuod namin ng ilang kabanata sa nobelang El Filibusterismo. Ngunit bago tayo magsimula, alamin muna natin ang pinagmulan ng nobela. Ang nobelang El Filibusterismo, literal na ang filibusterismo o ang paghahari ng kasakiman, ay ang pangalawang nobelang isinulat ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal, na kanyang buong pusong inalay sa tatlong paring martir na lalong kilala sa bansag na Gomburza o Gomez, Burgos at Zamora. Mga kabanata. Unang kabanata, sa ibabaw ng kubyerta. Ikalawang kabanata, sa ilalim ng kubyerta. Ikatlong kabanata, ang mga alamat. At ikaapat na kabanata ay si Simon. Kabanata 1 sa Kubyerta. Umaga ng Disyembre sa Ilog Pasig ay sumasalunga ang pabortabo lulan nito sa Kubyerta, sina Don Custodio, Padre Irene, Padre Salvi, Doña Victorina, Cap General at si Simon. Napag-usapan ang pagpapalalim ng Ilog Pasig mungkahi ni Don Custodio, mag-aalaga ng itik ani ni Simon, na kinikilalang tagapagpayo ng Cap General, gumawa ng tuwid na kanal na mag-uugnay sa lawa ng Laguna at sa Luk ng Maynila. Nagkasagutan sila ni Don Custodio at ilang pari. Ayaw ni Doña Victorina na magpatuloy ang pag-aalaga ng pato dahil darami ang balot ng pinandidirian niya. Kabanata 2. Sa ilalim ng kubyerta. Sa ilalim ng kubyerta, marami ang sakay. Katabi nila ang mga maleta, tampipi at bakol. Malapit sila sa makina at init ng kaldero, kung kaya't halo-halo na ang mabahong singaw ng langis at singaw ng tao. Kabilang sa naroon, sina Isagani at Kapitan Basilio. Tungkol naman sa akademya ng wikang Kastila, ang paksa ng usapin nila. Sabi ni Basilio na ang magbibigay ito ng salapi. Ngunit ang magtuturo ay kalahating Pilipino at kalahating Kastila. Ang bahay naman ay magmumula kay Makaraeg. Bumaba si Simon sa ilalim ng kubyerta at lumapit sa magkaibigang Isagani at Basilio. Pinakilala ni Basilio si Isagani kay Simon. Hindi tinanggap na magkaibigan ang paanyaya ni Simon na uminom ng serbesa. Binanggit ni Basilio na ayon kay Padre Camora, kulang sa lakas ang mga Pilipino dahil ito ay palainom ng tubig at hindi ng serbesa. Sinagot ito ni Isagani. Ang tubig ay matamis at naiinom, ngunit lumulunod sa serbesa at pumapatay ng apoy. Habang nag-uusap ay may dumating na utusan. Pinapatawag ni Padre Florentino ang kanyang pamangkin na si Isagani. Ayon sa iba ay anak daw ito ni Padre Florentino sa dating katipan ng Babalo. Ikatlong kabanata ng El Filibusterismo, ang mga alamat. Nang dumating si Padre Florentino ay natapos na ang naganap na pagtatalo. Nagbubulungan ang mga praile at pinag-uusapan ang pagtutol ng mga Pilipino sa pagbabayad ng buwis at bayarin sa simbahan. Habang nag-uusap ay dumating si Simon. Pinanghinayangan ni Don Custodio dahil hindi nakita ni Simon ang tanawin habang naglalakbay ang bapor. Ani Simon, walang halaga ang magandang tanawin kung ito walang alamat. Sumagot si Don Custodio at sinabing may mga alamat ang nasabing ilog. Unang isinalaysay ni Don Custodio ang alamat ng malapad na bato. Noong hindi pa nakakarating sa Pilipinas ang mga Kastila, ay sinasamba ng mga tao ang malapad na bato na pinaniniwala ang tirahan ng mga espiritu. Ito ay nagsimulang maging tirahan ng mga tulisan na humaharang sa mga bangka nang mawala na ang pamahiin na iyon. Ikinuwento naman ni Padre Florentino ang alamat ng yungib ni Doña Geronima. Si Doña Geronima ay tumandang dalaga
dahil sa paghihintay nito sa kanyang kasintahan. Nag-arsobispo ang lalaki at pinatira naman niya ang donya sa isang yungib. Nagsalaysay naman si Padre Salvi ng ginawang himala ni San Nicolas, kung saan ay nagawa nitong maging bato ng isang buwaya. Habang nag-uusap ang lahat ay may nabanggit si Ben Saib tungkol sa pagkamatay ni Crisostomo Ibarra. Itinuro ng kapitan ng bapor kung saan tinugis si Ibarra. 13 taon na ang nakalipas. El Filibusterismo, Buod Kabanata 7. Si Simon pabalik na si Basilio ng bayan ng may labanag na liwanag sa gubat at may narinig na mga yabag. Pumunta ang anino sa kanyang kinaroonan. Nagtago ito at nakita nandun si Simon na mag-aalahas. Inalis nito ang kanyang salamin at nag-umpisa sa pag-uukay. Habang pinapanood ni Basilio si Simon ay may nagbalik na alala sa kanyang 13 taon na ang nakalipas. Siya ang tumungo sa paglilibing sa kanyang ina na si Sisa at Elias. Nagulintang si Basilio sa kanyang tatuklasan, ngunit ito ay lumapit upang tumulong nang makita niyang pagod at patigil-tigil na si Simon sa pag-uukay. Nagpakilala si Basilio at sinabing tinulungan siya nito na ilibing ang bangkay ng kanyang ina at ni Elias. Kaya't siya naman nagbigay ng tulong kay Simon. Binalak ni Simon na patayin si Basilio upang manatili ang kanyang lihim. Ngunit alam niyang parehas lang sila ni Basilio na nais makapagiganti. Ipinagtapat ni Simon kay Basilio ang kanyang ginawa sa loob ng paaralan ng wikang Kastila. Hiningi niyang gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas at bigyan ng pantay-pantay na karapatan ang mga Pilipino at Kastila. Ayon kay Simon, ang mga hiling na ito ay ang pagpawi sa kanilang pagkamamamayan at pagkapanalo ng mga naniniil. Dagdag pa niya, ang pagdadagdag ng isa pang wika ay hahantong sa hindi pagkakaunawaan. Taliwas naman ang paniniwala ni Basilio. Anya, ang Kastila ang siyang magbubuklod sa mga pulo at makakapagpalapit sa mga Pilipino sa pamahala. Hindi sinang-ayunan ni Simon ang sinabing ito ni Basilio. Ani Simon, ang wikang Kastila ay kaylay hindi magiging wika ng pangkalahatan dahil bawat bayan ay may sariling wika na kaugnay sa damdamin at kaugalian nito. Sa huli ay hinikayat ni Simon si Basilio na makiisa sa kanyang planong paghihimagsik laban sa pamahalaan ng Kastila. Ngunit hindi pinaunlakan ni Basilio ang panghikayat ni Simon dahil naniniwala ito na walang katapusan ang karunungan. Ang galing ng tao ang siyang magiging paraan upang maging malaya ang lahat ng tao. At dito na lamang nagtatapos ang aming pagbubuod. Salamat sa pakikinig.